Let's now head over to the House of Representatives. For the latest, we have Mobile Journal Amy Atienza reporting live on the ground. Amy, go ahead. Yes, good morning, Angela. Nandito nga tayo noon sa House of Representatives at kahapon ay nagkaroon nga ng press conference kasama si House Lead Prosecutor Jervy Luistro, pati na rin si Representative Joel Chua para nga ibahagi noon na kinakailangan at nagre-request sila noon ng additional days para nga doon sa pre-trial conference na ginagawa ngayon. Today kasi ay yung ika-4 na araw ng pre-trial brief kasama ang Senate Impeachment Court, pati na rin ang defense team para nga markahan yung exhibits or yung documents para nga doon sa nagagamitin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang nasabi din Angela, nitong prosecution team ay kaya din daw naging matagal itong sistema pagdating nga sa marking of evidence ay dahil naging separate daw yung marking pagdating sa prosecution team pati na rin doon sa defense team. So kumbaga ang nangyayari ay doon sa confidential funds ay meron silang documents, may documents ang House Prosecution Team at kahit common evidence yung ipinapakita nitong prosecutors para sa panig ng defense, nagkakahiwalay sila. So, nagiging lengthy yung process pagdating nga doon sa marking of evidence na ginagawa dito sa pre-trial conference sa Senado. So, yun yung isa sa mga reason na nakikita nila kaya kinakailangan na mag-request dahil ang expected sana natapos nito is by Thursday. Pero dahil nga voluminous din yung documents nga daw na nakikita dito sa impeachment case ni VP Sara, ay parang ini-extend at kinakailangan nga daw i-extend para on track pa rin na sa July 6 ay magsisimula mismo yung impeachment trial laban nga kay Vice President Sara Duterte. Yeah, Amy, ano yung pinaka-reason ng defense panel kung bakit ayaw nilang mag-mark ng evidence, yung common evidence nila with the prosecution para one signature na lang, one explanation, one label? Well, Angela, we have heard reports na medyo may kulang din daw kasi doon sa evidence ng prosecution team compared doon sa documents na ibabahagi ng defense team. Pero yan ay makukumpirma din natin doon sa minamarkahan nga din ng prosecutors pagdating doon sa Senado. So far kasi kahit nga merong mga common evidence, parang mas pinipili na lang din muna ng defense team na makita din at mas mahimay kung ano nga ba yung nakapaloob doon sa mga ebidensya na inilatag nila. As for the witnesses naman, naging mabilis naman daw yung process for both the public prosecutors and also for the defense team of VP Sara dahil lista lang din naman ang binigay. And nakita natin doon sa lista ng defense team na meron silang 97 witnesses na ibinigay or inilatag doon sa pre-trial conference. Pero ang hinihingi ngayon ng House Prosecution Panel ay mas maging specific doon sa purpose ng witnesses na naibahagi mismo ng defense team para nga daw magtuloy-tuloy yung impeachment trial laban nga kay VP Sara. Alright, so Speaker D files another anti-political dynasty bill. What is the difference between the bill that was filed earlier by the House of Representatives? Konting background muna Angela, doon kasi sa naipasa nga doon sa House of Representatives on third and final reading before the plenary session break dito sa Kamara, nasa second degree of consanguinity and affinity kasi yung naipasa dito. Pero ang doon sa version ni Speaker D, halos ganun pa rin naman. At ang medyo nakakapagtaka nga dito, Angela, ay dahil itong unang version ng anti-political dynasty bill dito mismo sa Kamara ay adopted yung version mismo ni House Speaker Bogie D, pati na rin ni Majority Leader Sandro Marcos. As for the difference, titingnan ko muna din kung paano nga ba yung nakalaman doon sa bagong version na ibinahagi nga ni Speaker Bogie para nga makita din natin kung ano nga ba yung specifics pagdating doon sa kaibahan ng first at yung version na i-file ngayon. O parang nakikita kasi natin, parang this bill naman supports or bans yung mga contractors from joining party list, no? So, I was wondering lang kasi kung bakit hiniwalay pa tong issue ng party list doon sa unang bill. Baka makakuha ka ng information regarding that. Ano yung main reason or wisdom behind it? Bakit kinailangan pang ihiwalay?
And actually, napapag-usapan din yan, Angela, no, over the past few weeks na nandito nga tayo sa Kamara. Tinatanong nga din yung reason kung bakit wala mismo yung party list system pagdating doon sa anti-political dynasty bill na nakita natin nung before nga nitong session break. No? At yun nga, sinasabi din kasi dito ni Committee on Electoral, on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Z. Alonto Adyong, ayun nga, parang separate daw kasi talaga yung nagiging sistema pagdating doon sa party list system. Pero for the details, yes, we will get that para nga din mas makita natin kung bakit kinakailangan pang ihiwalay mismo yung mangyayari doon sa party list system dito nga sa Kamara mismo. Well, aside from the impeachment trial na pinaghahandaan ngayon ng both the prosecution and the defense, meron din tayong inaabangan na SONA, no, State of the Nation Address ng Pangulo by July. So ano yung mga ginagawang preparation naman ng House of Representatives regarding that? And ano ba yung mga parang for them yung dapat isasama ng Pangulo doon sa mga batas na ilalagay doon sa State of the Nation Address? Yes, nung nakaraan, Angela, nung umantabay din tayo dito mismo sa Kamara, nakita na natin yung first interagency meeting, no, kasama nga ang Office of the President, maging yung sa Senado, para nga matalakay kung ano yung mangyayari sa State of the Nation Address for this year. Ang nasabi at ang nakuha nating impormasyon doon ay simplified SONA daw ulit yung gagawin, which happened also last year dahil ang isa sa mga reason din doon ay yung sa calamities na nararanasan nga ng mga Pilipino. So parang nag-opt din itong House of Representatives, pati na rin yung ibang agencies, no, na magsagawa ng simplified na SONA. Sa ngayon ay iniintay natin yung iba pang meetings na gagawin din ng Kamara pagdating dito sa SONA, pero July 27 yung inaasahang araw na isasagawa nga itong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. As for the what is anticipated, no, for the SONA this year, isa nga doon sa nabanggit natin kanina ay yung anti-political dynasty bill. Most likely ay matatalakay na rin yan dahil nung umikot din tayo doon sa mga public consultations kasama si Representative Adyong, yun din yung sinabi ni Representative Adyong, no, na ang plano talaga ng Pangulo ay maisama nga din sa SONA or maipasa ito bago yung SONA para makita yung developments pagdating nga sa anti-political dynasty bill. Bukod pa dyan, dito at least sa end ng lower chamber, na ipasa na rin, no, yung mga panukalang batas tungkol sa disinformation at misinformation, maging yung mga educational reforms na kinakailangan, at kasama na rin dyan, no, yung Kalinga Act na ipinasa din mismo ng mga miyembro ng Kamara para naman sa pag-address ng nararanasang oil crisis. Alright, thank you so much, Mobile Journal, Amy Atienza.